Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 1, Weeks 5 hanggang 6. Pangangalaga sa kalusugan. Nasabi mo na sa nakaraang aralin ang kakayahang labanan ang takot kapag may nambubuli. Naipakita mo rin ito. Ipagpatuloy ang ganitong kakayahan. Sa araling ito, pag-aaralan mo ang wastong pangangalaga sa iyong sarili. Napapanahon ito lalo na ngayong may COVID-19 pandemya. Malamang ay marami ka nang nabalitaan tungkol dito. Sa pagtatapos nito, inaasahang na isakikilos mo ang mga paraan sa pananatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang bawat larawan. Tukuyin kung ito ay nagpapakita ng wastong paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. Kung oo ang iyong sagot, lagyan ng check ang patlang. Lagyan ng X kung hindi. Sa unang larawan ay makikita natin ang isang batang naliligo. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan? Tama, ito ay nagpapakita, kaya ang sagot natin ay check. Tingnan naman ang ikalawang larawan. Ayaw ng batang lalaki na gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kanyang kamay. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan at pag-iingat sa katawan? Ang tamang sagot ay X. Sa ikatlong larawan ay makikita natin ang isang batang kumakain ng chips, fries, burger at candy. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan? Ang tamang sagot ay X. Sa ikaapat na bilang naman ay makikita natin ang isang pamilyang tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Sila ay naka-social distancing at naka-face mask. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan? Ang tamang sagot ay check. At sa panghuling bilang ay ang dalawang batang naglalaro ng putik. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan? At ang tamang sagot ay X. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Pagtapatin ang hanay A na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat sa katawan at tamang larawan sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipiliang larawan sa hanay B. Sa letter A, nagluluto si nanay ng masarap at masustansyang pagkain. Sa letter B, naliligo siya araw-araw. Sa letter C, mga batang naglalaro ng putik. Sa letter D, isang batang bumabahing at nakatakip gamit ang panyo. Sa letter E, nagwawalis siya sa bakuran araw-araw. At letter F, naglilinis siya ng kanyang tenga. Narito naman ang hanay A. Sa unang bilang,
Nagwawalis ako ng aming bakuran araw-araw. Ang tamang sagot ay letter E. Sa ikalawang bilang, nagluluto si nanay ng masasarap at masustansyang pagkain. Ang tamang sagot ay letter A. Sa ikatlong bilang, tinatakpan ko ang aking bibig kapag ako ay bumabahing. Ang tamang sagot ay tama, letter D. Sa ikaapat na bilang, naliligo ako araw-araw. At ang tamang sagot ay letter B. At sa panghuling bilang, naglilinis ako ng tenga. Ang tamang sagot ay tama, letter F. Nasagot mo ba ng tama ang lahat ng mga larawan? Mabuti naman kung ganon. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan? Ano ang dapat mong gawin sa mga paraang ito? Bilang bata, kailangan mong pangalagaan ang iyong katawan. Maiiwasan mong magkasakit at magkaroon ng iba pang suliraning pangkalusugan. Kailangan mong maging malusog lalo na sa panahon ngayon na maraming nagkakasakit at namamatay dahil sa COVID-19. Ilan sa mga halimbawang dapat mong gawin ay ang mga sumusunod. Una, palagiang paghuhugas ng kamay. Pagliligo araw-araw. Pagsusuot ng malinis na damit. Pagkain ng masustansyang pagkain. Paggising at pagtulog ng maaga. At paglilinis ng bahay at paligid. May naiisip ka pa bang ibang pamamaraan o halimbawa? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Maliban sa mga nakasulat sa itaas, ano-ano pang pamamaraan ang naiisip mo upang mapanatili ang kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang maaaring sagot sa iba pang mga pamamaraan ay pag-eehersisyo at pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Nais mo bang malaman kung paano ito naipakikita sa totoong buhay? Ngayon naman ay basahin natin ang kwento ng batang si Mal. Ang pamagat, ang malinis na si Mal. Akda ni J. Lopo. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating ng COVID-19. Tinawag na itong pandemya sapagkat naaapektuhan nito ang halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, libo-libong tao ang nagkakasakit dahil dito. Bago magka-COVID-19, naglalaro ang magkapatid na Mal, Ana at Kate tuwing walang pasok. Madalas sila sa labas ng bahay, sa may tabing ilog. Minsan ay umuuwi silang basa ang damit at marumi ang katawan. Tuloy na silang kakain. Sarap na sarap sila sa hotdog, fried chicken, french fries at iba pang dilatang ulam. Sanay silang nagkakamay upang mas masarap ang kain. Isang araw, inaya ng nanay nilang si Aling Marilyn na mag-usap silang 5.
Ipinaliwanag niya ang ilang mga pagbabago sa nakagawian ng pamilya. Hindi na sila pinapayagang lumabas. Sa loob na lang ng bahay pwedeng maglaro. Bago ito, dapat ay tapos na silang maligo. Nakapagsuot na rin ng malinis na damit. Kailangang tapos na ring basahin ang mga aralin. Pinaghuhugas sila ng kamay ng mas madalas kaysa dati, lalo na bago kumain. Tinitingnan ng nanay nila kung tama nila itong ginagawa. Tumutulong si Max sa ate Kate niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pinupunasan din nila ang mesa ng basahang may sabon upang hindi dapuan ng langaw. Pinaghihiwalay din nila ang basurang nabubulok at di nabubulok. Sariwang gulay, isda, at prutas na ang kinakain nila. Minsan na lamang ang karne. 3 beses silang nagsisipilyo. Pagkagising, sa tanghali, at bago matulog. Maaga silang natutulog sa gabi at gumigising sa umaga. Binawasan na rin ang oras sa paggamit ng cellphone at panonood ng television. Tulong-tulong din sila sa paglilinis ng bahay. Winawalisan nila ang sahig araw-araw. Hindi sila nilalamok tulad ng kapitbahay nila. Nagkasakit tuloy ng dengue ang batang nakatira doon. Hindi na natutuyuan ng pawis si Mal. Mabango siya palagi at malinis ang katawan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba, mga bata? Para sagutin ang mga tanong, ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang bawat pahayag na hango sa kwento. Lagyan ng like ang patlang kung ito ay wastong gawain sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng pangangatawan. Lagyan naman ng dislike kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, pinaghihiwa-hiwalay ng pamilya Manalo ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. At ang tamang sagot ay like. Sa ikalawang bilang, madalas lumalabas ng bahay at naglalaro sa may tabing ilog ang magkakapatid noong wala pang COVID-19. At ang tamang sagot ay dislike. Sa ikatlong bilang, kumakain sila ng hotdog, fried chicken, french fries at iba pang dilatang ulam. At ang tamang sagot ay dislike. Sa ika-4 na bilang, maaga silang natutulog sa gabi at gumigising sa umaga. At ang tamang sagot ay like. At sa panghuling bilang, tulong-tulong sila sa paglilinis ng bahay. Ang tamang sagot ay like. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Ibahagi kung madalas, minsan o hindi mo nagagawa ang mga nakasaad na gawain. Markahan ng check ang hanay na napili mong sagot. Gawin ito
sa iyong kwaderno. Para sa gawaing ito, ay i-check mo kung ito ba ay iyong madalas na ginagawa, minsan lang o hindi. Ang mga gawain ay kaunting oras lang ang ginugugol ko sa paggamit ng cellphone at panonood ng telebisyon. I-check mo kung ito ba iyong ginagawa ng madalas, minsan o hindi. At ganun din ang gagawin sa mga sumusunod na bilang. Sa ikalawang gawain, umiinom ako ng 8 basong tubig araw-araw. Sa ikatlong bilang, nagsisipilyo ako ng 3 beses sa isang araw. Pang-apat, kumakain ako ng sariwang isda, prutas at gulay. Pang-5, naguhugas ako ng kamay pagkatapos maglaro at bago kumain. Ang pangangalaga sa katawan at kalusugan ay mahalaga upang maiwasan ang sakit o karamdaman. Ito ang mabisang sandata upang magkaroon ng panlaban sa mga hindi nakikitang virus o mikrobyo. Gawin at sundin ang mga pamamaraan upang ang malinis at malusog na pangangatawan ay makamtan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang letra ng sagot na nagpapakita ng pangangalaga ng pangangatawan at kalusugan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, mapananatiling malinis at malusog ang katawan sa tulong ng A. Wastong pangangalaga, B. Pagpapaalaga sa nanay, C. Pagpapabaya. At ang tamang sagot ay letter A. Wastong pangangalaga. Sa ikalawang bilang, nabalitaan mong maraming mga bata ang nagkakasakit ngayon. Makabubuting gawin mo ang patlang. A. Palagiang paglilinis ng katawan. B. Pagkain ng candy at tsokolate. C. Paglalaro sa labas ng bahay. At ang tamang sagot ay letter A. Palagiang paglilinis ng katawan. Sa ikatlong bilang, binilinan ka ng iyong ama na huwag lalabas ng bahay dahil sa COVID-19. Pagkaalis nila, ikaw ay patlang. A. Lalabas upang maglaro. B. Magmumukmok at iiyak. C. Mag-aaral na lamang. At ang tamang sagot ay letter C. Mag-aaral na lamang. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Pumili ng isang gawain upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan. Ipakita ito sa iyong magulang o kapatid at magpakuha ng larawan. Hanggang sa muli mga bata!